Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Appointed Son of God, self-proclaimed. So siguro alam nyo na ang tinutukoy natin, no? Ayan po, yung may wanted poster ng Federal Bureau of Investigation dito po sa United States. Wanted po yan. Kasi may kaso siya dyan. Ayan, ang dami po niyang kaso. No? Yung pong kanyang hearing, no, para mag-ano sila sa kaso, ay na-move po. Dapat yan sa June itong taon na to. Kaso nag-request yung kampo niya na mag-deferment. No? Napayagan naman, so November na this year. Titingnan natin. No? Actually, yung dalawa niyang kasamahan dyan, mukhang hindi ko alam kung nakapag-bail o nakakulong. No? Pero anyway, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos. Doon po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers during our video premieres at ganun din po sa super thanks sa mga nagre-reply ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and special shout out to Miss Marie Chris Hernandez, no? Na I think nasa East Coast 'yan, no? Kay Mike Cervera Vlog, nanonood po 'yan. Ang gustong-gustong mag-live ako hindi naman po pwede bossing, no? Premiere na lang. Okay naman po 'yan si Mike Cervera, maski na hindi ko pa na-meet personal pero someday sana, no? Kung makauwi ng Pilipinas alam ko maraming Marami ka bang parlor? Baka pwede ako magpa-parlor doon libre Boss Mike libre. Joke lang. So dito na po tayo sa usapin kay Quiboloy kasi ang Kongreso po may mga subpoena sa kanya, both houses, no? Yung HOR saka Senado. Unahin natin yung sa HOR, no? After po nung hearing nila nung first Monday yata ito ng Pebrero nag-hearing po ang legislative franchise body ng HOR sa pamamagitan ni Representative Tambunting at nais po nilang bawiin, i-recall o i-revoke yung prangkisa ng Suarasag na kung saan nandun yung SMNI. Ngayon, diyan po sa hearing na yan, palaging wala si Quiboloy, mga kababayan. Ngayon, nagalit na po ang committee na yan. Kaya ang sabi po dito sa GMA News Online, nung February 7 pa to bina-background lang natin. House panel issues subpoena versus Quiboloy to attend SMNI probe. Ayan. Kasi hinahanap-hanap po siya doon. Lagi namang depensa ng mga hindi naman daw po siya ng chairman, ganito. No, biruin nyo, isang pastor takot na takot umattend dyan. Di ba? Kung yung iba nga, pinapatawag yan, umaatin, siya pa. Anong something special dito sa pastor na ito? Naging government employee ba yan? Hindi naman, di ba? So bakit ganyan siya? Bakit hindi siya hulihin? Hindi siya ipa-warrant of arrest na pumunta ka sa hearing. Sino ka para hindi pumunta sa hearing? Anong kapangyarihan mo? Ikaw ba talaga ang appointed son of God? Dinaig mo pa si Christ Noon nga si Christ, hinarap niya ang hearing niya kay Pontius Pilate di ba? Yung mga apostoles, hinarap nila ang hearing nila. Di sila natakot Yan ang totoong may bayag. Ito si Quiboloy. Di ba? Nagtatago sa saya ng kanyang mga apostoles. Di ba? The House Committee on Legislative Branches on Wednesday issued a subpoena on Kingdom of Jesus Christ leader. Tinan mo, Kingdom of Jesus Christ pa? Blasphemy ka? No? Talaga bang Kingdom of Jesus Christ yan? Where is the Kingdom of Jesus Christ? It's not on this world. Diba? Si Quiboloy, the honorary chairman of the Sunshine Media Network International Network. SMNI is facing a congressional inquiry over supposed violation of its franchise to operate, including allegedly deliberately disseminating false information and transferring its shares without prior congressional approval. Surigao del Sur lawmaker Johnny Pimentel, a committee vice chairperson, moved that a subpoena to Quiboloy after latter failed to show up before the House panel despite being invited twice. Biruin nyo, defiant na si Gago. Bakit hindi pa yan hulihin?
kunin na ninyo. Kakaasar, feeling niya siya ang above and almighty. Hoy, hindi ka Diyos. Nasabi mong appointed son of God ka, hindi ka Diyos. Kung ang Diyos nga hinarap ang tao, ikaw pa. We have to issue a subpoena to compel him to attend our next meeting, sabi ni Pimentel. We have invited him not once and several times, but unfortunately, he has not attended our hearings. Yan, galit na si Pimentel. Di po ba? SMNI President Marlon Rosete also skipped the inquiry Wednesday, citing an illness. Wednesday pala yun. Sorry naman. Pimentel warned that Quiboloy will be cited in contempt if he fails to show up in the next hearing. The congressman said the House committee would issue, ayan na, galit na talaga, would issue an arrest order on Quiboloy if he ignores the contempt citation. Patay ka. SMNI was represented at the hearing by its lawyers, Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolex Soplico. Tolentino and Soplico, however, did not offer response to the House Committee's issuance of subpoena against Quiboloy. Tolentino, however, maintained that Quiboloy was a mere honorary chairman of SMNI. Ayun ang depensa ng lawyer nila. So, ito po yung mga sinasabing violation ng SMNI. Ayan. Pati yung nga sa, di ba, sa NTC, suspended sila ng 30 days. Sa MTRCB naman, yung dalawang shows, suspended ng 30 days. Ito po, ang dami dito, di ba? Kailangan niyang umaten no? Tapos, nag-ooperate pa pala sila. Maski na suspended sila, di sinuspend ulit sila ng NTC. Di ba? Ito ang sabi ni Gabriela Partilis si Brosas. Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, an Assistant House Minority Leader, said SMNI should not get away with defiance. The NTC received reports that SMNI did not strictly comply with the suspension order and was operating in Region 6 as late as December 27, 2023. The SMNI is not taking the suspension order seriously. Can NTC do something about this? Ayan po. Kaya nga sinuspend din sila ulit sila. No? Talagang feeling kasi nitong SMNI, sila ang almighty. Kasi binigyan sila ng chance ni Duterte maging ganyan maging defiant. Di ba? Tingnan nyo. Leader ng isang simbahan. Hindi marunong sumunod sa batas. O sinasabi nyong separation of church and the government. So, ini-implement nyo. Ba't kayo nakikialam ngayon sa affairs ng gobyerno? Di ba? Gago pala kayo Di ba nakita nyo yung katarantaduhan? Takot na takot si Quiboloy. Dito nga ayaw pumunta Puro representative, hindi niya maharap. Kung totoong wala siyang kasalanan, mga kababayan, di dapat, hinarap niya ang mga kaso niya. Hindi. Duwag, sabi niya, hindi naman ako dyan citizen Bakit ako dyan nakademanda? Dito naganap yung crime Di ba? Dito ka may krimen. So, dapat dito ka pumunta. Ang yayabang nyo Tapos, pagdating sa mga ganyang kaso, takot na takot kayo. Parang si Duterte, makikipaggera daw siya. No, pag sakaling hulihin siya ng ICC, sige. Makipaggera na. Sabi nga nung isang dilawan yung napanood ko kay Mike Cervera ang ganda nung hindi ko lang makuha yung sinasabi nung dilawan yata. Ang lakas mang asar ni Badiday, mga kababayan. Balita daw niya, meron ng Juarez Aran si Digong at hindi daw pahuhuli ng buhay. Sige nga, tingnan nga natin. Tingnan mo yung ginawa mo sa EJK mo. Ang ganda, mga kababayan. Sarap sanang pang-asar dito Kung mahihingi ko lang kay Mike Cervera yun ang sarap mga kababayan. Pag napanood nyo, tawang-tawa ako habang pinakikinggan ko kay Boss Mike no? Eto po. Yun, sa House. No? Sinabpina na siya. Talagang galit na si Pimentel. Eto na ngayon. Sa Senado rin, no? Meron din siyang hearing. Noon naman yung kaso niya dito sa yung parang sa FBI, no? May mga witness si Hontiveros. Kawawa nga si Hontiveros, wala siyang kasamang senador doon Paano? Yung mga senador takot kay Quiboloy. Bakit kayo takot kay Quiboloy? Tanong lang, bakit si Hontiveros lang ang nandoon sa hearing na yan? Nakakaawa, mga kababayan. Wala man lang umaten ni isang colleague niya doon. Pero sabi naman ni Hontiveros, maski na mag-isa lang siya, itutuloy niya yon. Yun. Kakawawa, mga kababayan. Maski na si Coco Pimentel, mukha naman di pumunta dun sa hearing na yun. Di ba minority? Wala ni isa.
Takot sila kay Quiboloy. Baka sabihin ni Quiboloy, stop! Stop! Puta. Anong kinatatakot nyo kay Quiboloy? Ha? Tanungin natin, nakinabang ba kayo? Malamang si Hontiveros, hindi nakinabang yan sa Kingdom of Jesus Christ. Yung simbahan ni Quiboloy, malamang hindi siya binoto ng mga yan. Pero yung iba, baka lumapit pa kay Quiboloy yan. Di ba? Parang yung sa INC, di ba, lumalapit sila. Ganun talaga yon. Yung sa INC, matagal na yan. O baka yung iba, malaki din daw yung simbahan ni Quiboloy Di ba? Ilan sa inyo ang lumapit at nakinabang kay Quiboloy? Kaya hindi nyo mabiran, no? Mga senador, mga hypocrites! You are liars. You are like your father. He is a liar from the very beginning. Eto po. Sabi sa Manila Bulletin. Quiboloy, subpoena request still hangs in Senate. Sabi ni Hontiveros. Kumbaga si Hontiveros, nagre-request na ng subpoena para isubpoena si Quiboloy. Pero nandun lang sa Senado, hindi gumagalaw. Tingnan natin. Basahin natin. Senator Risa Hontiveros disclosed on Thursday, February 15 that her request to issue a subpoena against Pastor Apollo Quiboloy has yet to be signed by the Senate leadership. As witness against the religious leader had been the target of threats. Naku. Hindi pirmahan ng Senate leadership. Sino yun? Sino yung Senate leader? The Senate Majority Leader or the Senate President itself? Sino ang Senate President? Miguel Zubiri. Ay. Good luck, Hontiveros. No? Malaking tao, anak ng Diyos, appointed Son of God. You cannot do that to the appointed Son of God. I am high and almighty. I don't live on earth. I live in heaven. Bakit meron kang mansion dyan sa Davao? Diba? Gumawa pa siya ng pagkalaki-laki niyang simbahan sa Davao. Pero nung sabi ng Diyos, I don't live on those. Napakaliit niyan. My dwelling is in heaven. Na hindi mo mawari ang lawak. Diba sabi nga ni Christ, I will go there and prepare a mansion for prepare a place for you, for there are too many mansions in my Father's house. Tapos gagawa nyo ng pagkaganda-gandang mga buildings, pagkaganda-gandang mga tahanan ng Diyos. Di ba sinabi na rin yan ni David sa Diyos? Sabi ng Diyos, hindi ikaw ang gagawa ng aking bahay sambahan. Sino? Solomon. Tapos si Quiboloy, the self-proclaimed appointed Son of God. Ito, hindi niya maharap. So, ibig sabihin, wala ka. Kumapit ka lang sa mga malalakas na tao. Nagbabayad utang ang mga tinulungan mo ngayon nang lumapit sa'yo. Di po ba? Ito, basahin natin. Si Hontiveros, binabaliwala nila kasi mag-isa lang siya dyan. Quote, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napipirma na yun, hindi ko pong mapaliwanag yon. So, mas maigi pong kay Senate President nyo na lang pong itanong. Ay, yun na, lumabas na. Pero, pag hindi katulad ni Quiboloy, yung ipapasubpoena, ipapatawag sa Senado, ang bilis sigurong pirmahan. Tulad ng mga kapulisan. Sige, pirma. Ordinaryong tao Si Opa Pru, peace advisor Galvez, pumunta. Di ba? Sino pa? Yung mga kinakastigo ni Rapi Tulfo, yung mga kinakastigo ni Bato, yung kinakastigo ni Ejercito, ni Robin Padilla, ni Estrada, andali niyong pirmahan. Pero pag sa nag-iisang
self-proclaimed, hypocrite, ano pa, balaang propeta na si Quiboloy, hindi nyo mapirmahan ng sabpina? Bakit? Paano po yung mga testigo, sinasabi ng Hontiveros nakakatanggap na ng threat? Paano yan? Binabaliwala ninyo. Pero pag hindi, katulad ni Quiboloy, na wala kayong pakinabang, pirma ka agad. Tapos i-chastise nyo pa. Di ba? Tapos ipakukulong nyo pag hindi pumunta. Bakit ito hindi nyo magawa kay Quiboloy na isang ordinaryong tao? Bakit? Sa palagay nyo ba, totoo siyang anak ng Diyos? So ibig sabihin, nabulag din kayo. O di kaya duwag kayo. O di kaya nagbabayad kayo ng utang na loob sa Kanya. Sana naman, hindi nagtutulog ang Diyos at tamaan kayo ng karma. Pirmahan mo to, subiri, kung sino man ang dapat pumirma dyan. Let it be. Kung matapang kayo for the sake of yung mga nabiktima, no? Anong gusto nyo? Pangangalagaan nyo? Yung isang kriminal? Wanted poster ng FBI? Pinoprotektahan nyo ba siya? O may utang na loob kayo sa kanya? Nagtatanong lang. Di po ba? O eto pa. For the information of the Senate President, Mr. Quiboloy has failed to honor the invitation of the committee in its hearing on January 23rd, and the Senate has, under your leadership and the leadership of the past Senate President, consistently issued subpoenas against resource persons who fail without justifiable reason to attend its inquiries. Correct. Pero pagdating kay Quiboloy, may special treatment. Wow! Ang galing ng leadership mo. Subiri, ang galing ng leadership mo. To further update you, in the days and weeks after the hearing, my office is in receipt of credible evidence of threats of the lives of our first two witnesses and potential witnesses. O tingnan mo, pero si Subiri, tight-lipped. Nothing to say. Di ba? Ay, nakakaasar mga kababayan. Hontiveros disclosed during the media forum that they have evidence of threats against Amanda and Jerome, who testified in the previous hearing. We also have in good authority that former members of Kingdom of Jesus Christ are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. The senator also mentioned that some members of the Kingdom of Jesus Christ were told to coordinate with her office to act as witness against Quiboloy, but their real goal was to discredit the Senate hearing. O tingnan nyo yung mga galawan na yan. To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maluloko. Correct. Tama lang yan. Biruin nyo ha. Oy, Mig Subiri, huwag kang tutulog-tulog. January 23rd pa pala ito, oh. Diba? Nag-fail na siya. Na sa tawag ng Senado sa hearing ni Hontiveros. Binabaliwala mo dahil mag-isa lang ni Hontiveros. Sinasabi mong walang credibility ang hearing ni Hontiveros. Paano po yung hustisya para sa mga biktima even though this is just an aid of legislation? Pirmahan mo. Ang dali-dali nyo palang pumirma ng pag may mga subpoena na yung mga hindi umaatin sa mga hearing na pinapatawag. Tapos pag kay Quiboloy, special treatment? Ang tanong lang, ano ang meron na hawak sa'yo ni Quiboloy? Ano ang pinanghahawakan sa'yo ni Quiboloy? Na pag inaprubahan mo ang subpoena, ilalabas niya ang baho mo, ipapatira ka, no? Yung ika-character assassination ka pa sa mga followers niya, members niya, ganun ba? Natatakot ka? Di wala ka rin palang bayag, wala kang kwentang Senate President. Di po ba mga kababayan? Tagal na oh. January 23rd pa eh. February 6, nasulat yung subpoena. Pero wala, tenga. Ayaw nila. Di ba? Mga wagdo. Baka naman you're in cahoots. Tatanong lang ha. You're in cahoots with them. Di ba? You are protecting this criminal. My God. Bula ang propeta. Di po ba? O eto pa. Dagdag na natin ito. Kay Quiboloy pa rin to sa politiko. Eskapo na. Quiboloy rumored to have flown to China amid abuse charges. Oy, wala na. Baka nagsha-shopping na ng lupa sa China. O maganda, diyan ka na lang. Huwag na kayong bumalik. No? Tanggalin nyo na rin yung Kingdom of Jesus Christ dyan sa Pilipinas. Ito po. Kingdom of Jesus Christ Pastor
Apollo Quiboloy, a fugitive from the United States and a subject of Senate investigation for alleged abuses of women and children, o tingnan nyo, kababaihan at mga bata, has allegedly left the country. A well-placed source told Politico. Umalis na ng Pilipinas nang hindi alam ng immigration. Utangin na. Aeroplano, personal jet. May personal jet ito eh. So, naiskapuhan ang Bureau of Immigration. Natakasan, tutulog-tulog sa pansitan. We received information that Quiboloy is no longer in the country and is reported to be now in China. Ay nako, wala na. Wala na. The source who declined to be identified also said they have yet to look into how Quiboloy was supposedly able to leave the country. Correct! Ibig sabihin, may kakutsaba. There's no detailed report on how he was able to leave the country or if there was a hold order issued against him. Quiboloy is known to be close to a number of national politicians and local officials in Mindanao. So, mga kababayan, malamang yan. Eskapo na yan. No? Hindi na yan babalik. Siguro, babalik na lang yan pag namatay ng mga issues. Or, baka ito naman, alam nyo na, marites. Parang sila Tebes lang yan, di ba? O, naiskapuhan ang immigration. Wala. Tutulog-tulog. Walang hold departure. Wala. Kasi nga, paano aaprubahan ng hold departure? Yung sampi na nga, hindi mapirmahan eh. Takot sila kay Quiboloy eh. Napaka-powerful pala ni Quiboloy. Dapat ito ang naging presidente para umangat ang bansa natin. 'Di ba? Napaka-powerful eh. 'Di ba? Ang dami sigurong mga politiko dito ang ang humingi ng tulong diyan. Grabe sa lakas eh. Lakas talagang parang divine power ang hawak niya, no? Para siyang si daig niya pa yata si Jesus Christ sa lakas niya, mga kababayan. Biro nyo, dinaig niya pa ang mga apostoles, appointed son of God. The blasphemer. Yung kantang, I'm the great pretender. Di ba? Di sana kung talagang totoong anak ka ng Diyos, yung appointed son of God ka, bakit ang yaman mo? Di ba kayo nagtataka sa mga ganyan? Ang yayaman nila, sila lang ang yumayaman. Di ba? Tapos yung mga constituent sila, ganun yan, yung mga evangelist na ganyan, hindi lang diyan sa Pilipinas, maski na sa Amerika. Tingnan nyo. Di ba? Eskapo na siya sa China. Kasi wala dun eh. Walang extradition, wala dun. Poprotektahan siya ng China. Di dyan na lang kayo. Huwag na kayong babalik ng Pilipinas. Dapat iban na kayo. I-excommunicado na kayo. Tanggalan na kayo ng pasaporte. Para wala ng pagkakakilanlan sa inyo. No? Mag-change na lang kayo ng nationality ninyo. Tapos i-sequester ng gobyerno ang mga ari-arian nyo sa Pilipinas, ibenta. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.